Patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng pagpapalang material, physical, digital po, spiritual pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong paghayag ng banal na salita, tayo mula po lahat ay magkaisang manalangin. Join me in prayer. Hallelujah, praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Gustavo Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us, have mercy, have pity upon us, cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy for your calling in your kingdom. Heavenly Father, I ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise. At first and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. And I would like also to give my double respect and honor to our beloved parents and the Lord, and we always cherish and treasure the loving preachings and memories of our beloved Pastor Evangelist Gustavo Meda, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to all Almeda family, the children of our beloved Pastor and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagpalain po kayo lahat ng mahal at patuloy po kayong gamitin ng ating mahal na Panginoon para mapalagana po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bumabati rin po ako sa ating po mga beloved preachers, workers, and beloved brethren, visitors, and webcast viewer who are with us, glorifying, honoring, and worshiping our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. At all the glory and honor belong only to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. At ating pong pamagitan ng ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito, the greatness of unique God. Ang kadakilaan ng natatanging Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag iniisip ko kung sino ang Diyos, naiiwan akong tulala. I left simply speechless. Dahil po there have been many times on my knees contemplating Him. Habang po ako'y nagmumuni-muni sa Diyos, ay natagpuan ko ang aking sarili na umiiyak. Bakit? Dahil sa kung gaano kahanga-hanga at kadakila ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil iniligtas niya ako 43 and a half years ang nakaraan. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sinagot niya ang libo-libo kong panalangin at naging mabuti at mapagbigay at mapagpatawad ng paulit-ulit. Dahil pinaalam niya ang kanyang presensya, pinahintulutan niya na ako ay makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. At tinitiyak niya sa atin na mga tao ang kanyang walang hanggang kondisyong pag-ibig. Hallelujah. Praise. Unconditional love po ang pag-ibig na mahal na Panginoon para sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Paano ko pipiliin na hindi sumamba, hindi sumunod, hindi mahalin siya bilang kapalit ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa ating lahat. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord! At ang una pong versikulo na ating pong babasahin, Job 24, verse 14. 26:14. 26:14. From the book of Job, chapter 24, verse 14. 26:14. From the book of Job, chapter 26, verse 14. Amen. Lo, these are parts of his ways, but now little
portion is heard of him, but the thunder of his power, who can understand? Amen. 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 Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hope, Kabanatang 26, talata po 14, narito ang mga ito, ang mga gilid lamang ng kanyang mga daan at pagkarahan ng bulong na ating naririnig sa kanya. Ngunit sinong makakaunawa ng kulog ng kanyang kapangyarihan? Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong palakpakan po ng isang malakas na palakpak po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang offering of praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Kung kailangan nating ilarawan sa isang tao ang makapangyarihan Diyos, ano ang sasabihin natin? Maraming mga tao ang may kuro-kuro tungkol sa Diyos na iniisip na siya ay nakikipagkompromiso sa kasalanan. Tinatanggap ang mga pagpipilian ng lahat o palaging pinagpapala. Kasi maraming tao na ang alam, once you're saved, you're saved. Binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na maligtas. Pero hindi ibig sabihin ito, kahit ikay gumawa ng mali, ikaw ay iligtas pa rin hanggang dulo. Dahil po, kaya po tayo tinitipon ng ating mahal na Panginoon sa lugar upang tayo lubusang baguhin. Dahil dito po kumikilos ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagpupuri, pananalangin at yung mga patutuo ng ating mga kapatiran, nagbibigay, nagpapadagdag ng ating pananampalataya dahil ito ay kaloob ng mahal na Panginoon, kapangyarihan ng Diyos ay lumukob sa kanila. At ganoon din po, dito tayo po nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Dito na tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatiran. Alam ba ninyo na tayo tinawag na kapatiran dahil tayo anak lahat ng Diyos? Hallelujah! Ay meron ba namang magkakapatid na tayo hindi magbamabutihan? May pag-ibig dapat sa isa't isa. Yung pag-ibig ng mahal na Panginoon ay dapat nasa mga puso natin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga po, sinasabi niya sa ilang talata sa banal na kasulatan, huwag natin pababayaan ang mga pagtitipong katulad nito kung nalalaman natin na malapit na ang katapusan. Hallelujah! Praise the Lord! Kinakailangan daw po tayo mag-aralan sa isa't isa. Hallelujah! Praise the Lord! Maging ang mga Kristiyano ay maaari magkaroon ng hindi tumpak na pagkaunawa sa mahal na Panginoon. Sa katunayan, lahat tayo ay gumagawa ng ilang antas dahil ang Diyos ay walang katapusan at hindi maaaro. Maiintindihan lamang ng mga tao ang gilid ng kanyang daan o mga paraan. Yung pagkaalam natin ay gilid lamang. Hindi pa natin lubusang nakikilala ang mahal na Panginoon. Dahil kaya tayo nandito, tayo patuloy na binabago ng ating mahal na Panginoon. Mababago lamang tayo ng ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa haba nating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo patuloy na binabago. Hindi pa tayo sakdal, sinasakdal pa tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nakakakita sa ating mga panambahan na nagkakaroon ng mga pagkakanya-kanya o paghihiwalay o pagkampi-kampi. Dahil, sabi nga ng mga pastor, sa gawain, may Diyos at meron din dyan demonyo. Sino ang may demonyo dala? Ay yung hindi pa nababago ng ating mahal na Panginoon. Yung walang pag-ibig sa kanilang mga puso. Yung walang pakundangan sa kapwa-tao. Yung hindi marunong magpakababang loob. Yung may mga galit pa sa kanilang puso. Yung mga hinanakit sa kanilang puso na hindi nila kayang patawarin. Subalit kung ganyan man ang ating ginagawa, ang Diyos ay mapagpala at mapagpatawad. Panunungan mo lamang ang nagawa mong pagkukulang at pagkakamali at ihingi mo ng tawad sa ating mga sigurado ay kayo patatawarin dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating lahat. Ang nais niya ay tayo makasama niya sa buhay na walang kaya tayo pinadadaan sa mga maraming pagsubok, sa mga maraming paalala, mga problema para tayo lumapit ng gusto sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na sa gayon, ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu, Christ-likeness ang kinakailangan. Sabi nga po doon sa bunga ng banal na Espiritu, kinakalagay may pag-ibig. Pag ikay may pag-ibig, yung natitirang 8 ay magagampanan mo na. Kaya, pag ikaw ay may banal na Espiritu, ikay may pag-ibig, may katuwaan, may kapayapaan, marunong ka magpahinuhod o magpasensya, may mabuti ka ng kalooban, at ikaw ay mabait, ikaw ay pananampalataya, ikaw ay maamo, at ikaw ay may pagtitimpi. Kinakailangan lahat tayo rin nasa atin, pagkaharap natin ng atin. Ang magsasabi lamang ng mga panahon na ikaw ay perfecto kapag kaharap mo na siya. Ang sabi niya, welcome, anak ko.
pinagpala ka. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain ka at nagawa mo ang dapat mong gawin dito sa ibabaw ng lupa. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So, how can we know the truth about Him? Will He describe Himself with perfect accuracy in His Word? And although anyone can read Scripture or the Bible, only believers have the Holy Spirit to help them understand. Para natin malaman ang katotohanan tungkol sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo ay sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Yan po nakasulat ang anuman ang tungkol sa Kanya at yan din nakasulat sa banal na kasulatan kung ano ang mga dapat natin gawin. Gumawa ka ng mabuti, gagawin mo to. At huwag kang gagawa ng masama. Nandiyan din ang paggawa ng masama para iwasan natin. Hallelujah, pray. Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng ating banal na kasulatan. Huwag nating dadaanin lamang para tayo nagbabasa. Isa puso natin ang ating gagawin pagbabasa. At bago kayo magbasa, hingi muna po kayo ng tawad para ipaunawa sa iyo na lubusan ng banal na Espiritu ang ibig sabihin na nilalaman ng kanyang banal na salita. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, dapat lagi natin, sabi nga po sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Datapwat ang mag-aaliw, ang Holy Spirit, na sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapalaala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. Hallelujah, praise. Kaya po pinagpala tayo dahil mayroon pong banal na Espiritu na nananan sa ating mga puso at isipan. Ang banal na Espiritu ay nagigrip din yan kapag ikay patuloy na nagkakasala. Lalayo at lalayo yan sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka patatawarin kung ikihingi ng tawad. Patatawarin ka dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil pinagkaloob niya, kaya nga niya bumabasa dito sa langit sa Espiritu na nagkatawan ng lupa para isakripisyo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at ang sino mang manampalataya at maniwala sa kanya ay maliligtas. Sino po ba naniniwala sa ating mahal na Panginoon? Di po ba yung umiibig at ginagawa ang kautusan ng ating mahal? Sabi po nga ng mahal na Panginoon, kung ako'y iniibig ninyo, ay sundin nyo ang aking mga utos. Patunayan natin sa mahal na Panginoon sa iniibig sa pagsunod po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Furthermore, because we have a personal relationship with our dearest Lord Jesus Christ, who indwells in us. Siya po'y nananan sa atin, kaya nating umasa, kaya kaya nating umasa sa Kanya habang sinisikap nating maunawaan ang katangian ng Diyos. Patuloy natin sikapin na maunawaan. Kaya kung hindi nyo babasahin ang inyong kasulatan, kung hindi kayo makikinig ng mga ganitong preaching, hindi nyo maunawaan ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. In Romans 2:15, which showed the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else accusing one another, na tatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatutuhanan ito pati ng kanilang buti, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Only God's children have the mind of Christ. Lahat lamang po ng anak ng Diyos ang may kaisipan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinabi po yan sa 1 Corinthians 2:16, for whom had known the mind of Lord, that He may instruct him. But we have the mind of Christ, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Hallelujah! Praise the Lord. Tunay nga po, na kaya po, sinabi po sa John 1:12, ang sabi po dito, sa Tagalog ko na lang po babanggitin, datapwat ang lahat sa Kanya nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Kung tayo na nagsisisampalataya sa pangalan ng ating pinakamamahal na gagawin natin ang tama na naayon sa banal na kasulatan. Walang kalimutan na natin ang ating sarili. Ang isipin natin ay ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kung bagaman tayo nayayapakan, kung bagaman tayo naapi o whatever, hindi natin kinakailangan mag-retaliate kung sino man nakasakit sa atin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At hindi lamang yan, sinabi niya, gumawa ka na magaling sa iyong kaaway. Ipanalangin mo ang iyong kaaway. Kaya hindi mo na kinakailangan mag-retaliate kung may nakalampas sa iyo. Kung natapakan ka sa paa, ay hindi mo kinakailangan sipain. Kinakailangan nakangiti para sabihin mo, sana mapatawad ka ng mahal na Panginoon. Sana baguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Bilang isang
mananampalataya, yan dapat makakuha tayo ng isang hindi mananampalataya na gawin natin sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating ugali. Hindi ang ating panlabas na kaanyon lamang. Kinakailangan, in and out, makita sa iyo ng Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Patunayan mo sa iyong sarili ng Diyos ay nasa sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord. Ang pagsusuri sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Diyos ay magbibigay inspirasyon sa pagkamangha, magbibigay ng kapayapaan, ng pangunawa, at magpapalaki ng kagalakan na darama natin sa ating kaugnayan sa ating mahal na Panginoon. Tingnan natin ang 4 na maraming katangi ang binanggit sa banal na kasulatan na bukod tangi ang ating Diyos. Ang una po, ang sabi po, isa-isip natin ang kanyang kadakilaan. Dakila ang mahal na Panginoon at lubos na dapat purihin, at ang kanyang kadakilaan ay hindi malirip o di masaliksik. Sa kariligaan ng kanyang kadakilaan at sa kanyang kamanghamang gawa, magbulay-bulay. Pakibasa po ng awit, Psalms 145 verses 3, and talon po sa 5 at talon po sa 8. Hallelujah! Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 145, verse 3, jump to 5, and jump to 8. Chapter 3. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. 5. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and thy wondrous work. Chapter 8. The Lord is gracious and full of passion, slow to anger, and great mercy. Amen. Tagalog po. Amen. Praise the Lord. Purihin at titakilang Diyos. Sa mga awit, 145, versikulo talata po ay 3, 5 at 8. 8. Dakila ang Panginoon at narapat na purihin, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. Sa 5, sa maluwalhating kamahalan ng iyong karangalan at sa iyong kagilagilalas na mga gawa, mabubuhay ako. Sa 8, ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Amen. Amen. Purihin po Praise ang the banal na salita. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ihanda na po ninyo Isaiah chapter 14, verses 17, 22 to 23. Hallelujah. Praise the Lord. Ang isang paraan upang pahalagahan ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon ay ang pagtingin sa natural na mundo. Ang malawak na universo o sandaigdigan. Sa kabila nito, gayon din ang hindi kapani-paniwalang komplikado ang bawat maliliit na dahon at mga talulot, leaves and petal. Wala tayong kakayahang lumikha ng mga bagay na tulad nito o bigyan sila ng buhay, ngunit ang Diyos ang gumawa nito. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Sinabi po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hallelujah. Umasa tayo na ang himala ng kanyang nilikha ay nagdudulot ng papuri sa ating mga labi habang kinikilala natin ang kanyang kadakilaan. Sino po ba ang nakikinabang sa mga nilikha ng ating lahat na nasa ating paligid? Ay ang mahal ng Panginoon ang gumawa. Ay may nagsabi, hindi, ginawa yan ng arkitekto O ginawa. Hindi nyo ba nalalaman na ang nagbigay ng kaalaman sa mga arkitekto yan, sa mga pantas na yan, ay walang iba kundi ating mahal na Panginoon lamang. Hallelujah! Praise the Lord. Paano naman ang mga bansa at makapangyarihang pinuno? Ang lahat ng mga bansa ay walang kabuluhan sa harap niya, gaya ng mga naninirahan sa lupa na parang tipaklong. Dinadala niya ang mga pinuno sa wala at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom sa lupa. Hallelujah! Praise the Lord. Pakibasa po natin ang Isaiah 40:17, 22 to 23. From the book of Isaiah chapter 40, verse 17, talon sa 22 and 23. 17. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. 22. It is that seated upon the circle of the earth, and the inhabitant therefore as a grasshopper that stretched out
the heaven and curtain of spreadeth them out as the tent with to dwell in. Chapter 23, that bringeth the princes to nothing, he maketh the judge of the earth as a vanity. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Sa aklat ng mga Isaiah, Kabanatang 40, talata 17, talon sa 22 at 23. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya, nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala, at walang kabuluhan. Sa 22, siyang nakaupo sa baluntok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang na siyang naglaladlad sa langit na parang tabing at iniladlad na parang tolda upang tahanan. Sa 23, na inuuwi sa wala ang mga pangulo, siyang umaaring tila walang kabuluhan sa mga hukom sa lupa. Amen. Amen. Purihin po Praise ang the ating pong mahal na Panginoon. God bless you po. Beloved, peace for reading the Bible. Misana pa po natin bigyan ng isang malakas sa palakpak po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito nakikita natin ang katangian o greatness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise of our loving God. Ang pangalawa po, ang Panginoon ay walang hanggan o ang lalim ng kayamanan, kapwa ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Anong di masaliksik ang kanyang paghatol at ang kanyang daan. Sinabi po sa Romans 11:33, the deep of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His way fast finding out. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ang kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal. Imposibleng ganap na maunawa ng ating mga hangganang isipan ang konsepto o kaalamang walang hanggan. Ngunit pag-isipan ito, ang kaalaman, ang karunungan, ang pangunawa ng Diyos ay walang limitasyon o walang hanggan. Walang anumang pagkakamali sa anumang bagay na kanyang ginawa, sinabi o ninais. Dapat tayo magtiwala sa Kanya kapag ginagabayan o tinuturuan niya tayo dahil lagi siyang tama. Our God is always perfect. At ang mga walang limitasyong katangian ito ay angkop sa lahat ng kanyang katangian tulad ng katapatan, pagmamahal, at kapangyarihan. Ang pangtatlo po, ang Diyos ay walang hanggan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita, isang Diyos, ang karangalan at kalawatian ay magpakailanman. Sinabi po yan sa 1 Timothy 1:17. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan, ang kaluwalhatian, magpakailan-kailan paman. Ang Diyos ay walang simula. Siya ay walang katapusan. Alam natin ito ay nakakagulo sa isipan natin dahil tayo ay nabubuhay sa larangan ng panahon at hindi maunawaan ang kawalang hanggan. Ngunit ang Diyos ay nasa labas ng panahon na ang kanyang nilikha, pambihirang pag-isipan kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Ang bawat isa na may buhay na walang hanggan kay Kristo ay balang araw mabubuhay kasama niya magpakailanman sa isang paraiso na walang hanggan. Yan po ang purpose ng ating mahal na Panginoon. Bakit po tayo iniligtas? Bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang kunin yung kanyang mga ganap at makasama niya sa paraiso magpasawalang hanggan. Ay ibig sabihin po nito, ang tao po ay ibabalik ng ating mahal na Panginoon sa ibinigay na paraiso ng unang tao. Dahil po tayo po ay nililinis ng ating mahal na Panginoon habang dito tayo nasa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Praise the Lord! Ang paglilinis po ng ating mahal na Panginoon ay isa sa bawat isa dahil tayo po may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang pinanggalingan. Hindi natin alam ang katuruan ng una ay iba kaysa katuruan ng banal na kasulatan. Ay iba naman sabihin ng mga mahal na Panginoon,
ibigin mo yung kapwa, ipanalangin mo yung kapwa, gawan mo na magaling yung kapwa, ay mahirap gawin yon kung ang iisipin mo ay ang kasanlibutan. Subalit tayo mga pinananahana ng banal na espiritu ng ating natubos na tayo, ay yan ay mangyayari sa atin na walang kaagam-agam, walang kahirap-hirap, dahil ang Diyos ay nananahan sa puso ng bawat isa. Hallelujah! Praise the Lord! Pangwakas, ang Diyos ay walang pagbabago. Hindi siya nagbabago. Sinabi po yun sa Malakias 3:6, "For I am the Lord. I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed." Sapagkat ako ang Panginoon at hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang kanyang mga katangian, nanatiling pare-pareho ang kanyang mga plano o layunin ay hindi maaaring hadlangan kailan paman. Ang layunin ng ating mahal na Panginoon ay walang makakahadlang. Ang Diyos ay hindi tao na siya ay nagsisinungaling. Hindi isang anak ng tao na siya ay nagbabago ng kanyang isip. Sinasabi na niya at hindi niya gagawin. Lahat ng sinabi ng ating mahal na Panginoon ay kanyang gagawin. Lahat ng lumabas sa bibig ng ating mahal ay kanyang gagawin. At yan ay makikita natin sa banal na kasulatan. Kaya kinakailangan nating basahin po ang banal na kasulatan. Sinabi po sa Numbers 23:19, "God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good?" Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Kasi ang mahal na Panginoon hindi na dapat magsisisi. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Pag-ibig lahat ang ibinigay niya. Sinabi pa niya at hindi niya gagawin. Lahat ng sinabi ng mahal na Panginoon ay kanyang ginagawa. At o sumalita ba niya na hindi niya isasagawa at sinalita ba ng ating mahal na Panginoon ay hindi maaari hindi niya igagawa. Talagang gagawin ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang totoo, lahat ng tao, hindi lamang sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Panginoon, ngunit bilang mga mananampalataya, ang katangian ito ng ating Diyos ay napakagandang balita. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga pangako para sa ikabubuti ay tiyak. Yung pangako ng mahal na Panginoon ay ikaw ililinisin. Siguradong lilinisin ka ng mahal na Panginoon unless na hindi ka paglalabanan mo ang ipinagagawa sa iyo ng mahal. Kapag ikay tinawag ng mahal na Panginoon, gawin mo ng tapat ang buong puso. Dahil ang mahal na Panginoon ay nasa puso mo at isipan, ginagabayan ka, itinuturo sa iyong gagawin. Dahil kung ano ang pinagagawa sa atin ng mahal na Panginoon dito habang tayo nasa lupa, ganoon din ang gagawin. Anong gagawin natin dito sa langit? Magpupuri lamang sa ating mahal. Wala ka na ibang gagawin. Lahat ay provided ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pangako para sa ating ikabubuti ay tiyak na magdadala ng pabor, pagpapala, lakas, at buhay na walang hanggan. Yan po magdadala sa atin sa buhay na walang ang pangako po ng ating mahal. Pag iniisip natin kung gaano kadakila at kung gaano kalaki ang Diyos sa isip ng tao, tayo namamangha na siya ay lalapit upang iligtas tayo at pagkatapos ay mamahalin, gagabayan at puprotektahan tayo sa nanatitirang bahagi ng ating buhay. Yan po ang gusto at nais ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay mamahalin niya, tayo gagabayan niya at puprotektahan sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Mula sa maliit hanggang malaki, karamdaman, problema, whatever, na hindi nakakalugod at hindi maisip natin na pinagpapala tayo ng Diyos ay bahala ang mahal na Panginoon. Ipabahala natin sa mahal na Panginoon ang ating buhay at kung ano man ang ating ginagawa sa ibabaw ng lupa at lagi natin nakabata ito sa kanyang banal na salita. Ang bawat tao, ang bawat taon ng ating buhay ay nag-aalok ng pagkakataon para sa paglutas na lumago sa ating kaalaman at pangunawa ang mahal na Panginoon. Ang patuloy na layunin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinamumunuan ng ating minamahal at ginagalang ng mga magulang sa Panginoon ay tulungan ang mga mananampalataya na lumakas sa kanilang mga pananampalataya. Tulungan natin ang ating sarili na makahanap ng mga pagkukunan o kalakasan upang suportahan tayo habang natuklasan o natutuklasan natin ang kadakilaan ng ating kamanghamanghang Diyos at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod sa mga Panginoon, sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagsunod sa kautusan na sinasabi niya sa banal na kasulatan, ang lahat ng pangako ng ating mga Panginoon ay makakamta natin.
At sinabi rin sa banal na kasulatan na kahit nagagawa na natin ang lahat ng utos ng ating malapad at meron kang isang naligwit at hindi ka nagawa, nagkasala ka sa lahat. Kaya maging maingat ang bawat isa. Ano pang isang pag-ingatan ng mga iba na hindi sinasabi sa Hebrew 10:25 hanggang 27? Ang sabi po dito sa Tagalog nila na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalo kung inyo namamalas na nalalapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating makatanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay walang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kapag hindi tayo nakakatalima sa utusan ng ating, tayo nagiging kaaway ng Diyos. Tama, tayo makakasalanan. Pero hingin mo na bigyan ka ng pananampalataya. Gabayan ka, ituro sa iyo, bigyan ka ng puso na laging tatalima at susunod sa ating mahal na Panginoon. At kapag yan ang hinihingi mo sa ating Panginoon, 100% ibibigay sa iyo. Dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Binigay nga niya kanyang buhay para sa atin. Ayun pa, ang hinihingi natin sa ikabubuti mo para masunod at matalima ang kanyang mga utos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at sana po kayo po ay minatutunan at ating pong awitan na isang makalangit na awitin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah, praise the Lord.